Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chikadora. Ako po ay 40 years old na may 3 anak at single mom. Nung una daw ay masaya naman si Chikadora sa piling ng kanyang unang asawa. 16 na taon daw silang nagsama pero parang napagod na raw si Chikadora dahil siya daw ang tumayong padre de pamilya sa buhay nila. Lalo daw pong gumulo ang buhay nila nung natutong magbisyo ang kanyang asawa, parang nasira na lang daw yung binuo nilang pangarap para sa pamilya. Hanggang sa nagsawa na daw si Chikadora at nakakuha daw siya ng lakas ng loob na makipaghiwalay. 33 years old daw si Chikadora nung siya ay nakipaghiwalay sa kanyang unang asawa. At meron daw isang lalaki na pinakilala sa kanyang kaibigan na 55 years old naman. Gusto rin daw kasing makahanap ni Chikadora ng tutulong sa kanya sa pagbuhay ng kanyang mga anak para makatapos daw silang lahat ng pag-aaral. At itong si Boylet number 2, kahit na may edad daw sa kanya, ay maayos naman ang pamumuhay at may sariling negosyo. Pero si Boylet number 2 ay may asawa, kaya kabit daw po ang naging papel ni Chikadora. Okay lang naman daw sa kanya yon dahil lahat daw ng pangangailangan ng kanyang 3 anak ay naibibigay ni Boylet number 2. Binigyan din daw po sila ng sariling bahay at doon siya araw-araw na sinusundo. Hinahati din daw siya sa kanyang trabaho at araw-araw din siyang binibigyan ng panggastos, pero si Boylet number 2 ay uuwi sa sarili niyang pamilya. Laging ganun daw ang setup nila pero kontento naman daw si Chikadora dahil sanay na siya. 7 taon daw ang tinagal ng relasyon nila ni Boylet number 2 kahit lagi niyang nahuhulihan ng iba pang babae bukod sa kanya. Lahat daw kasi ng gusto ni Boylet number 2 ay sinusunod ni Chikadora, kahit nasasaktan na daw siya ay dinadaan niya na lang daw sa iyak. Ang iniisip niya na lang daw ay sariling ang asawa ni Boylet number 2 ay nagagawa niyang lokohin. Ako pa kaya, nakabit lang. Ipinakilala din daw siya ni Boylet number 2 sa kanyang mga kapatid at kaibigan na kasabwat niya sa pambababae. Dumating na rin daw sa punto na para na siyang naging aso na sunod-sunuran. Dahil 3 beses daw po siyang nabuntis ni Boylet number 2 at inutusan siyang ipalaglag lahat. Tinatakot daw kasi siya ni Boylet number 2 na kapag nalaman ng kanyang asawa na buntis si Chikadora ay ipapakulong daw silang dalawa. At isang araw daw nung taong 2018 ay binuksan niya daw yung cellphone ni Boylet number 2. Nakita niya daw po doon na merong isang video ng alam nyo na. At nung tinitigan daw po ito ni Chikadora ay nakita niya na chinochorba mismo ang kanyang kaibigan. Hindi niya raw alam kung bakit pati yung kaibigan niya ay hindi pinalagpas ni Boylet number 2. At itong kaibigan na tinutukoy niya ay siniraan pa siya dito kay Boylet number 2. Sinabi daw na naging bayarang babae daw itong si Chikadora. Pero aminado naman daw siya dahil noong mga panahon na hirap sila ay ginawa niya daw yon para buhayin ang kanyang mga anak. Wala daw siyang kaalam-alam na yung taong pinagtaguan niya ng kanyang mga sikreto ay siya palang aahas sa kanya. Chinat daw ni Chikadora ang kanyang kaibigan at tinanong niya kung bakit nagawa mo sa akin ito. Ang katwiran daw ng kanyang kaibigan ay simula nung naging sila ni Boylet number 2 ay hindi na daw siya palaging sinasamahan. At sinabi pa raw ng kanyang kaibigan na alam mo namang kabit ka, bakit minahal mo ng totoo. Sa sobrang galit daw po ni Chikadora, siya daw po ay nagrebelde at may katrabaho daw siya na nanliligaw sa kanya. Ito naman si Boylet number 3 na mas bata sa kanya ng 13 years. Binalaan niya na raw noon si Boylet number 3 na masisira lang ang buhay mo kapag pinatulang kita. Dahil kabit na nga ako tapos mas matanda pa ako sa'yo. Pero dahil niloloko naman daw siya ni Boylet number 2 ay sinagot niya raw si Boylet number 3. Pinagsabay niya daw po yung dalawa dahil ang katwiran niya ay ginagawa niya rin naman sa akin to kaya gagawin ko rin sa kanya. Pagkatapos daw nila sa trabaho ay hinahati daw siya ni Boylet number 3 sa kanilang bahay at napansin daw po yon ng kanyang panganay na anak. Sinabihan daw siya ng anak niya na bakit kailangan mo pang mag-boyfriend. Ipanilawanag niya naman daw po na pagod na siya sa ginagawa sa kanya ni Boylet number 2. Itinuloy niya pa rin daw ang relasyon niya kay Boylet number 3 at doon na daw po natutulog sa bahay nila. Yung bunso at pangalawang anak daw ni Chikadora ay kaklose naman ni Boylet number 3 pero yung panganay daw po ay hindi. Lumayas daw po ang panganay niyang anak dahil hindi matanggap na magkasing edad lang sila ng karelasyon ni Chikadora. Makalipas lang daw yung 5 buwan, si Chikadora po ay nagbuntis at parehas daw po silang masaya. Pero kabado daw po itong si Boylet number 3 dahil ang inaalala niya ay paano siya makakahiwalay kay Boylet number 2. Hindi naman daw nagtagal at nalaman din ni Boylet number 2. At inuutusan na naman daw siyang ipalaglag ang bata pero hindi na daw siya pumayag. Pero ang sabi daw po ni Boylet number 2 na kapag labas ng bata ay ipapa-DNA yan. Kaya lang hindi daw po masabi ni Chikadora na hindi naman sa kanya yung pinagbubuntis niya. Pero si Boylet number 2 pa rin daw ang nagwagi. Kaya gumawa na lang daw siya ng dahilan dito kay Boylet number 3 na nakunan siya. Tuloy-tuloy pa rin daw na naging ganun ang routine nila araw-araw hanggang sa nagkaroon daw ng pandemic. Tuwan-tuwa daw siya noon dahil hindi makakalabas si Boylet number 2 dahil senior citizen na siya. Pinapadalhan pa rin naman daw sila ng 5,000 kada linggo para sa panggastos. At meron daw isang kaibigan itong si Chikadora na lumapit sa kanya at humihingi ng tulong dahil napalayas daw sila sa inuupahan nilang apartment. Kaya inilapit niya raw ito ng tulong dito kay Boylet number 2
2 dahil marami naman daw silang paupahan. At itong kaibigan na tinulungan niya ang siya mismong nagbunyag dito kay Boylet number 2 na meron siyang karelasyon na mas bata pa sa kanya. Kaya natuluyan na daw po siyang makipaghiwalay kay Boylet number 2. Kalaunan daw po ay nalaman ni Chikadora na lumaki na ang cyst sa kanyang matres. Nakuha niya daw po ito dahil sa kanyang paulit-ulit na pagpapalaglag. Sobrang mahal daw po ng kanyang gamutan kaya hinapilitan daw po siyang humingi ng tulong kay Boylet number 2. Pumayag naman daw po siya na tumulong pero kailangan may kapalit. Sa tuwing magbibigay daw ng pera sa kanya ay kailangan magkikita sila at may magaganap. Pumayag na naman daw si Chikadora dahil hindi niya daw ito masabi kay Boylet number 3 dahil wala daw siyang kaalam-alam sa mga history niya ng pagpapalaglag. Hanggang ngayon daw ay nakikipaglaban pa siya sa kanyang sakit at pinagdadasal na lang daw niya na wag sanang maging cancer. Hanggang sa dumating na daw yung punto na parang hirap na daw siyang makahingi na pambili ng gamot dito kay Boylet number 2. Dito niya na raw nalaman na may bagong kabit pala itong si Boylet number 2 na mas mahigpit pa raw sa tunay na asawa. At siya po ay katrabaho ni Chikadora na pinagsabay pala silang dalawa. At sa ngayon daw itong si Boylet number 3 ang tumutulong sa kanya sa pagpunta-punta ng ospital. At ang tanong po dito ni Chikadora, iniisip ko na tama pa ba na manghingi ako ng pambili ng gamot dito kay Boylet number 2. Umaasa pa rin ako sa usapan namin na kapag inoperahan ako ay tutulong siya. Kaya kahit nasasaktan na ako at sobrang baba na ng pagkatao ko sa ginagawa niya ay pinababayaan ko lang hanggang sa matapos ang aking operasyon. Ang sabi ko sa sarili ko matapos lang to magbabagong buhay na ako. Naaawa na rin kasi ako sa karelasyon ko na mas bata sa akin. Lalo na sa mga anak ko na nagsasakripisyo. Sana po mapili nyo ang letter ko at gusto ko po ng payo na makakapagpalubag ng loob ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. Sa totoo lang medyo naguluhan talaga ako dito sa kwento na to kasi sobrang dami ng character. Kaya hindi ko na lang isinama yung iba kasi sobrang daming naging kabit ni Boylet number 2. At ang sagot ko naman sa tanong mo, okay lang yun na humingi ka sa kanya ng pambili ng gamot dahil siya naman yung may gusto na magpalaglag ka ng paulit-ulit. Pero may kasalanan ka rin dyan kasi katawan mo yan. Dahil at the end of the day, tayo pa rin naman na masusunod kung ano yung gusto natin gawin sa sarili nating katawan. Dito lang medyo kinurot ang puso ko dun sa 4 na bata na pinalaglag mo. Dahil lahat naman ng ginagawa natin sa buhay natin ay may kabayaran. Baka ito na yung binigay sa yung aral sa mga naging desisyon mo sa buhay para matuto ka na. At sana nga pagkatapos ng operasyon mo ay magsimula ka na magbagong buhay. Hindi pa naman huli ang lahat naman tayo nagkakamali pero sana matuto tayo sa bawat pagkakamaling nagagawa natin sa buhay. Kaya dahil dyan, graduate ka na Bernabe Mikay, Mara, Ani, Ann Valentos Amad. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang, bye-bye!